siyempre ang daming taong nakaasa sa Clicknomics, sa mga Click partners. Kumbaga, pag nag-set ako ng goal, damay na yung goal ng mga members. Kung mag-set ka ng goal, kailangan may number ka talaga, specific. Nanggagaling kasi yung fear kapag hindi mo alam yung numbers mo, no? Kasi organic, it takes skills din, eh. Aralin mo paano gumawa ng hook, aralin mo paano maging confident sa camera. Hello mga Click Partners! Welcome back dito sa ating Win Podcast. Ngayon, session na to, makakasama ulit natin si Coach Kim, Click Partner Kim, and meron siyang mga itatanong sa amin ng mga coaches. And kagaya ng mga sabi namin kanina, naka-ready na ba yung mga question nyo? Coach Kim, ready ka na bang sagutin yung mga katanungan nila? Yes, Coach. Yan. Yes. Kanina may mga nagbigay na ng mga pahiwatig or question. Paano mo daw nagawa nakitain yung first million mo? Pero mamaya manggagaling sa kanila yun. Ha? Siguro bago natin kuhanin yung tanong from our community ng mga Click Partners is ikaw muna, Coach Kim, yung magtatanong sa amin. Kay Coach Edward na lang. Okay. Yan. Coach, ikaw po, paano yung way nyo, Coach, ng pagsaset naman ng goals? Kaya pinag-usapan kanina, kailangan inspiring yung goal, no? Ano ibig sabihin pag inspiring? Right now kasi nasa parang level na ako na hindi pwedeng personal goal ko lang. Kasi siyempre ang daming taong nakaasa sa Clicknomics, sa mga Click partners. Kumbaga, pag nag-set ako ng goal, damay na yung goal ng mga members, no? So, ibig sabihin, pag-uusapan is specific amount. Hindi pwedeng specific amount lang na gusto kong kitain. Kailangan, ano yung amount na gustong kitain ng mga Click partners. So, kasama lahat yun. So, yun, ganun ako mag-set na ng goal, no? Ni-estimate ko, gano'n ba kadami yung gustong maging millionaire dito sa Clicknomics. So, parang ganun. At the same time, syempre, kailangan may magiging realistic ka pa din dun sa goal mo. Hindi pwedeng kinabukasan 1 billion na kagad. Literally, we are aiming to become a billion peso company. Kasi nga, madaming gustong kumita ng malaki dito sa Clicknomics. Kung hundreds yung gustong kumita ng millions of millions, hindi pwedeng million lang din yung i-goal namin sa management, me as the founder, no? So, we're aiming talaga na maging billion peso company tayo. So, yung ibig ko sabihin na parang inclusionary yung pag-set ko ng goal, no? At the same time, sabi ko nga kanina, kailangan syempre realistic. Meron akong short term, mid-term, long-term. So, yung pang long-term, yun na yung pinag-usapan yung mga billion peso na, no? So, in the next couple of months, syempre, gradual yung pag-hit, no? Pangatlo, siguro na tip is, kailangan based on numbers. Kung mag-set ka ng goal, kailangan may number ka talaga, specific, no? Hindi pwedeng parang big amount lang. So, ang ibig ko sabihin is, magkano ba yung magiging cost per customer? Ilan ba yung mapapa-upsell mo dyan? Ilan ba yung mapapa-stay mo para mag-upgrade? So, lahat yun, we are parang nagsusulat ako ng number ng probable na mangyari. So, ganun ako mag-set ng goal. No? Ito naman, sabi ni Coach Lanibet, is aside from vision board, what is your motivation for reaching your goal and what keeps you going to achieve that? Parang nasagot ko na siya, Coach, no, kanina. And ayun nga, dun sa vision board na i-create mo, sabi ko kanina kay Coach Van, hindi mo kailangang hintayin yung hindi mo na kailangang maghintay pa ng after a month or after 2 months para malaman mo kung ma-achieve mo o hindi yung goal mo. 1 week lang na nag-start ka, alam mo na kung achievable siya o hindi. Kasi depende nga yun dun sa action steps na gagawin mo. So, yung question niya, yung what keeps you motivated, no? Ayun, hangga't hindi mo pa nakukuha yun, ako kasi hindi kumbaga unstoppable. Meron akong mindset na basta't sinulat ko yan, pinrint ko yan, pinaskill ko yan doon sa kwarto ko, hindi ako papayag na hindi ko siya makukuha. And mas maganda kung mag-print na kayo ng mga stickers. Ewan ko kung mag-work sa inyo, pero meron ako mga ready-made na stickers na nakalagay doon is achieve na past tense, tapos nakalagay doon yung date achieve and mga remarks. So, parang yun din yung magpupush sa'yo na, teka lang, excited na ako, maglalagay na ako ng mga sticker. Kasi yun yung pinaka-satisfying doon, Coach, yung pag naglalagay ka na nung tag na na-achieve mo na yung specific goal na yun. So, ayun, sana nasagot ko yung question. Ayan, thank you, Coach Kim. Eto, may question dito. Si Jesus Loves You and Me 2026. So, gaano mo i-rate ang paggamit sa ads? Mataas ba ang percentage or chance na magka-income dito? Kung 1 is to 10, 10 is the highest,
10 of course. Yun talaga. Kasi yung sabi ko nga kanina, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan di ka rin takot na mamuhunan ng malaki. Ganun lang siya. Kasi yung ads naman, numbers game siya. So, mako-compute mo agad. Example, goal mo is 100,000. Kaya mo na makompute agad eh. Magkano yung amount na kailangan mong ilabas para kitain yung 100,000. Pero kung ikaw nga yung person na hindi ka naman masyadong nagmamadali na kumita, pwede ka namang mag-free traffic muna nang hindi ka naglalabas ng pera. Pero kung kagaya kita na na gusto yung mabilisan, malaki ang income agad, hindi na ako nagsasayang pa ng oras dun sa free traffic kasi alam ko naman na merong way para mas mabilis kong ma-achieve yung goal ko, and that is through Facebook ads. Ayan, so meron ka pa bang mga question? Coach Kim, ikaw? Ano pa ba? Ang ganda lang nung sinabi ni Coach Kim yung about sa Facebook ads, no? Kasi ang goal mo lang naman as affiliate is mapakita talaga yung offer sa maraming tao, no? So ngayon, yun yung pinakamabilis talaga. Pay for eyeballs. Ang next step na lang is paano mo i-convert yung mga eyeballs na yun. Kasi organic, it takes skills din eh. Pag organic, di ba? Aralin mo paano gumawa ng hook. Aralin mo paano maging confident sa camera. So yung mga aspect na yun. Free siya, pero time mo naman. No? Time mo yung kailangan mong ibuhos dun sa pag-organic. So, yun, paid ads. I believe, ang ginamit mo ba yung mga creatives ng company provided? Yung una na ginamit ko nung nag-Facebook ads ako is company video. Kasi marami naman na tayong mga creatives and mga subok na din yun, kumbaga proven and tested na. Pero medyo hindi ako satisfied dun sa sa results kasi nag-iisip ako ng way kung paano ko mapapamura pa. No? So, na-try ko na rin naman before nung nag-ads ako dati na video ko yung ginamit. So, di na ako nag-alangan, nag-shoot ako ng video ko. Tapos, ayun, okay naman yung results kasi mas halos kalahati yung natipid ko doon sa kasi parang naisip ko, siguro kung company video yung gagamitin ko, natural, dahil marami affiliate, kung 1,000 yung affiliate, sabihin natin lahat yun gagamit nung same na video ads, may chance talaga na mas mataas yung cost. Kaya, ang ginawa ko, nag-shoot ako ng sarili kong video, ayun, nakatipid ako ng malaki, coach yun. Yun yung suggestion ko doon sa mga click partners, huwag kayo mahiya na gumamit ng sarili nyong video. Kasi kung gusto nyo makamura, makatipid, ayan, yan yung isa sa mga strategy, gamit kayo ng sarili nyong video. And doon naman sa kung medyo nag-aalangan kayo, ano ba yung isushoot ko, ano yung sasabihin ko, i-model nyo lang yung mga company video. Kasi na yun mga subok na, ibang version nga lang kasi kayo na yung bida. Kayo na yung nagsasalita doon. So, ayun, hingi nyo lang yung script noon, tapos kung may adjust kayong kaunti, adjust nyo lang. Tapos kung hindi nyo naman makakabisado ng one hit yon, kagaya nung sabi ko kanina, line per line lang. Kasi ako, coach, ang style ko naman sa pagbi-video, dahil hindi ko naman makakabisado ng isahan yon, line per line. So, ang gagawin ko, yung first sentence muna yung kakabisaduhin ko, tapos para mas magmukha siyang creative, ang gagawin ko, shoot ko yon, tapos kunyari, aarte lang ako ng ganon, next scene naman, pero ang totoo, hindi ko talaga kabisado yung next sentence, tapos yun na, sentence per sentence, tapos iba-iba lang yung location ko. Tapos nagmukha siyang professional kahit hindi talaga. Dahil ganon yung strategy ginagawa ko. Kinakabisado ko lang siya line per line. So, ayun, use your own video, mga click partners. Ayan, so ma'am, tanong ko lang po, nagawa nyo na ba yan sa TikTok? Nagko-content ka ba sa TikTok? Ngayon, coach, hindi pa ako, wala akong TikTok account, tapos hindi rin ako nakakapag-upload. So, Facebook pa lang po ang ginagawa ko. Tapos Facebook ads, yun lang yung strategy. Ano yung reason bakit mag-stay ka sa Facebook? Siguro sagutin natin para may idea yung iba. Yung iba kasi, ang audience kasi natin, majority is nanggagaling sa Facebook. Lalo na kapag business opportunity. It's either Facebook or YouTube. So, yun yung mga user na kung saan. So, sa TikTok naman, maganda yung TikTok, but yung audience dun medyo mga bata. Mga bata-bata. Mga kaidaran natin, Coach Van. Ayan, mga bata-bata. So, okay din na nasimulan mo muna siya sa Facebook. Para at least na-master mo yung isang so. Then, later on, explore ka ng other platform like siguro YouTube Shorts, meron din yan. Pwede mo i-explore. Kung TikTok naman, pinakamabilis na way para makapagsimula ka ng TikTok is kung ano yung mga content mo dun sa Facebook, i-re-upload mo lang sa TikTok. Pwedeng ipagawa mo na lang yun kahit hindi ikaw. Para at least meron kang masimulan later on. And ayun, yung strategy nun is nakikita tayo. Like sa Clicknomics, nagsimula na tayo sa TikTok. Meron na po tayong TikTok account. Search nyo lang Clicknomics.
Doon namin YouTube. nilalagay yung mga sumasayaw naming video. Same content from Facebook. Yun. I think maganda yung ina-upload namin. TikTok kapag nagko-content ka, no? Nagpa-post ka or nagki-create ka ng mga organic videos. Tama. Para lang, ang purpose lang niya for branding purpose lang. Baga, Recall. kung yung prospect mo, nagkataon na pumunta ng TikTok, at least andun ka pa rin, maalala ka pa rin nila. Uy, ito yung nakita ko sa Facebook Ito yung nag-o-offer ng ganitong business opportunity. Parang ganun. Parang pang-remind or pang-follow up. So, yun din yung purpose nung namin, nung sa TikTok. We're not really using TikTok to convert yung mga prospects. We're just using it para may presence sa TikTok. No? Sige, ano pa? Meron dito si Teddy. Maganda yung question niya kasi parang about to sa fear. Takot na gumastos. Sabi niya, my fear now is since gagastos sa FB ads, tas iisipin pa na may mga bayarin. So paano na-overcome yan? Ikaw, Kim, paano mo na-overcome? Siyempre nga naman, sa iba kasi parang baka iniisip nila parang sugal yung pag-Facebook ads. Baka mawala. Paano pag natalo ako? Ganun, no? So paano mo na-overcome yung ganung fear? Siyempre, sa una, magte-test talaga tayo eh. Hindi naman na unang sabak mo pa lang dun sa Facebook, winning ads agad siya. Pero I think may mga gano'n naman, may mga nagiging gano'n. Ayun nga, sa pagte-test, 1 week pa lang naman makikita mo na kung palugi ka na or magiging okay to in the long run. So, pag nakita mo na kapag nakita mo siya na medyo hindi okay yung result, so yun na yung parang pinaka-sign mo na, teka, pause muna, stop muna. Pero pag nakita mo namang okay yung results, halimbawa, gumastos ka ng 5,000, eto yung bumalik, or kahit nag-break even siya, meron kang confident na ituloy kasi ang gagawin mo na lang doon, mag-i-scale ka kasi halimbawa, naglabas ka ng 5,000, bumalik 5,000, break even. Meron naman tayong DLR na tinatawag, pwede mo ring mabawi doon yung ilalabas mo. So, doon pa lang, masasabi mo na profitable siya. So, may chance ka na mag-scale. Pero kapag nakita mo na medyo alanganin, so, yun na yung parang sign na i-stop mo na siya. Ayun. So, hindi mo kailangang maglabas ng ganito kalaking amount kagad kasi hindi naman yun malaki agad sa umpisa Kagaya ko, halimbawa, nag-start ako ng ng 1,000 a day. Tapos naging 2,000. Ngayon yung nakita ko, meron na siyang result after 4 days. 3 days or 4 days nung nag-run ako, positive na siya sa akin. Kumbaga, green flag na siya. So, ang ginawa ko, nag-scale ako. Times 2 ko siya, naging 4K. Tapos, okay pa din yung result. Ginawa kong 8K, ginawa kong 10K. Pinakamalaki is 14K per day yung ad spend. So, pag nag-i-start ka pa lang, mababasa mo na siya agad kung ilalaban mo ba siya o ititigil mo. So, yun yung masishare ko doon na based on my experience. Pero pag, kagaya nga nung sabi ko kanina, pag nakita mo na parang doon pa lang sa 7 days na pag-a-ads mo, talo ka na, walang bumalik, yun na yung sign para stop mo siya. Quick lang, pakita ko lang sa'yo yung free training ko about Click System. Ito yung simple system na gamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila with Clicknomics. Para sa'yo to kung natry mo na dating mag-dropshipping, network marketing, online selling, affiliate marketing, or any kind of online business. Kaso lang, hindi masyadong nag-click yung business na sinubukan mo. Kasi kadalasan, ang problema ng mga entrepreneurs ay wala silang maayos na sistema. Sakto din sa'yo ito kung gusto mong mag-start ng business online, kaso lang hindi mo alam kung saan magsisimula. Kasi doon sa free training, ipapakita ko sa'yo kung paano gumagana itong click system. Paano pumili ng profitable market, paano mag-attract ng mga customers na bibili, paano ma-automate ang business para yung business mo kayang tumakbo mag-isa kahit wala ka. Paano ma-multiply yung income ng business mo at paano bibili ng paulit-ulit yung mga customer mo para tuloy-tuloy lumalaki yung income mo. Again, itong click system, ito yung ginamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila online. Marami kang matututunan dito. So kung gusto mo ng free instant access dun sa training, let me know sa comment section below or i-click mo yung link na nasa description or punta ka lang sa clicknomics.com. Register mo lang yung details mo para ma-access mo agad yung free training. Again, libre lang ito. Go ahead, get your free access now. I think nanggagaling kasi yung fear kapag hindi mo alam yung numbers mo no? Pag hindi mo talaga kinumpute, no? I think ang question na kailangan mo masagot dyan, Teddy, magkano yung amount na willing kang gastusin to get one customer?
So for example, kung ang commission mo 1,000, kasi lahat ngayon 1,000 commission na kapag ang in-advertise mo yung business opportunity, di ba? Tapos only 100,000 pa. Mas mabilis magdodoble yung commission nyo. No? So sa 2,000 commission nakikitain mo, sabihin natin yun yung commission mo, no? 2,000. Magkano yung willing kang gastusin para makakuha ng isang customer? Kung makakakuha ka ng 2,000, willing ka ba gumastos ng 1,000? Ang question. Hanggang magkano? So, kailangan clear po yun, no? So, I think yung iba naman, let's say 1,000 gusto kong gastusin or willing ko akong gastusin. Pag naglabas ba ako ng 1,000 tapos wala pang result, stop na kagad. Di ba dapat hindi? Di ba kaya nga yun yung sinasabi ni Coach Kim na kailangan meron kang testing period, no? And siguro doon, kapag let's say testing period nila, Kim, hindi nag-work. Yung iba kasi, maganda yung mindset mo na sinasabi mo na, i-stop ko to, pero ano yung next? Yung iba kasi, ang papasok sa isip nila, ay baka hindi para sa akin yung ads. So ano yung masasabi mo dun sa ganong mga tao na gano'n na, kasi for sure marami dito nakapag-try na mag-ads. Malamang unang testing nila nalugi or walang pumasok na income. Inisip nila, baka hindi para sa akin yung Facebook ads. Ano yung message mo sa kanila? Sa akin, coach, nung nag-start ako, siguro malaking tulong din yung yung mentor. Kasi meron akong mentor na nagturo sa akin na napakitaan niya ako ng result eh. Pinakitaan niya ako ng numbers. Ito yung nilabas, ito yung bumalik. So, parang siguro dahil doon, mas confident ako na kung ganyan din lalabas ko, ganito rin yung kikitain ko. Yun yung naging naman sa akin, coach, sa naging experience ko. So, ayun, kung sino man yung, halimbawa, tuturuan tayo, ganyan, pwede yung tanungin na, rektahan, direct to the point, magkano yung ilalabas ko dyan and magkano yung possible na bumalik. Kasi doon pa lang sa moment na yon, alam mo na kung hindi ka malulugi. And very helpful din, coach, na bago ka mag-start ng ads, equip ka na sa lahat ng mga kakailanganin mo. Kumbaga yung mga tools, example sa akin, naka-ready na yung follow-up. Importante kasi yung yung follow-up. Kasi gagastos ka sa ads mamumuhunan ko. So dapat, bawat piso niyan mahalaga. Hindi ka papayag na masusunugan ka or parang masasayang lang. Kasi bawat isang tao na nag-message dyan sa page mo, binayaran mo yan Nakakapanghinayang naman kung matatapon lang yon. So kailangan equip ka with follow-up. Tapos kung ikaw yung magsasagot personally, okay yon. Pero kung busy ka, kagaya ko, kailangan merong kang bot or automation na sumasagot dun sa sa mga inquiries mo. So, ayun, at video ads, kailangan kasi ready mo na talaga siya totally bago ka sumabak. Hindi lang naman pera yung inire-ready natin dito sa Facebook ads, mindset, yung mga tools na kailangan, lahat yan dapat naka-ready, coach. Yun. Ayan, ito merong question. Need ba maraming followers na sa FB page bago mag-ads or it's okay kahit konti pa lang? Like if bagong gawa pa yung page. Okay ba yun? Hindi kailangan mga click partners ng sobrang daming followers. Kasi nag-start ako nang walang page. Kumbaga bagong create yung page ko. So, dahil bagong create yon, 0 followers, 0 likes. So, nag-start ako mag-ads nung 200 likes na siya, 200 followers. So, ang ginawa ko muna, nilagyan ko muna siya ng mga laman, post muna ako ng mga content, video, ganon. Tapos, nung nakita ko naka-warm up na siya, mga 3 days ko lang winarm up yung page, doon ako nag-start na mag-ads. So, hindi kailangan na meron ka na kagad ng maraming followers. And isa rin sa na-experience ko dyan, ganyan din kasi yung mindset ko dati, coach, na pag mag-ads, kailangan maganda na yung itsura mo, marami ka ng followers, marami ng posts. So, ang ginawa ko, bumili ako ng page. Bumili ako ng page na meron ng 10,000 followers, 5,000 followers. Marami akong mga biniling page. Tapos, ang nangyari, dun sa mga page na binili ko, hindi siya naging successful. It's either na-lock, nagka-error, or hindi ko na makontak yung pinagbilhan ko ng page. Kaya sabi ko, hindi ko na uulitin to, nagagastos ako ng pera para bumili ng page. So, ayun, ginawa ko, nag-create ako ng bagong page. So, totally walang walang likes and followers yun. Tapos okay naman siya, okay naman yung ganun, na hindi kailangan maraming followers agad. Totally agree. May gusto rin lang akong i-add on. So, yung pagbili ng page. Kasi nauuso yan may mga nag-aalok sa Maraming sa ganun, group. coach So, I think yung isang magiging challenge doon kapag bibili ka ng page, hindi mo kilala sino yung mga nag-likes doon. Hindi natin sure yung mga audience doon, baka yung audience doon mga ibang lahi. So, yung mga magiging followers mo doon sa post mo is mga pwedeng mga Indian, Chinese, so mix, no? And hindi natin yung target audience. Pwede ring bot. Ibig sabihin, hindi sila real people. Kaya maganda yung sinabi mo na nag-start ka at least. Yung unang step na ginawa mo is nag-post ka muna ng mga content
no? Ng mga social proof, story. Nakita ko sa page mo, may mga social proof, story posts, ayan, lifestyle, and sobrang sobrang ganda nun kung ano yung day-to-day na ginagawa mo, namamasyal kayo, kasama yung mga mahal mo sa buhay, pwede nyo i-post yun dun sa page. Kumbaga, yung page mo is gagawin mo, yung parang same sa profile mo. Para hindi kayo mahirapan kung ano ipopost. So, kung ano ipopost mo sa profile mo, i-post mo din sa page mo. Ayan, so dual purpose na. So, ayun mga Click Partner, you can start running ads. Unang goal is mag-post ka muna ng mga content, story, social proof, and value. Then, at least yun, sabi niya, 100, 200 likes, wala naman specific numbers as long as may content na, you can start running ads. Basahin natin yung sabi ni Coach Nel. Sabi niya, set the budget na komportable ka. Ito, balikan natin yung kaninang question, no? Sabi niya dito, mag-set tayo ng budget kung ano yung komportable ka. Tapos yung right mindset and expectation pagdating sa FB ads, no? So kung baguhan ka pa lang at hindi mo pa alam kung ano yung gagawin ng tama, dapat ang goal mo muna is makagather ng data. Sabihin makagather ng numbers, makagather ng experience pagdating sa Facebook ads. Then kapag alam mo na yung ginagawa mo, dun sa Facebook ads, dun ka talaga kikita. Nakita namin sa yun kasi alam mo yung ginagawa mo pagdating sa Facebook ads. Nag-invest ka hindi lang para kumita kundi matutunan yung Facebook ads. And then dahil natutunan mo na siya, that's the time na nag-scale ka dun sa Facebook ads mo. Kumbaga may tuition fee po ang Facebook ads. Di siya gastos, kumbaga investment natin yon sa negosyo na ginagawa natin. Yan. Thank you very much, Coach Nel. Yan, tama yun. Sakto. Alright. Thank you so much, Coach Kim, sa pag-share ng value, no? Any last message for our Click Partner sa mga na-inspire mo? Ayun, mga Click Partners, ayun, see you sa event. And ayun nga, ngayon lang sinabi sa akin. Hindi, joke lang. Ayun, kita-kita po tayo ng live dito. And ayun, habang naghihintay, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpo-promote ng nitong ginagawa natin business. And very worth it to kasi basta maging committed lang kayo, mag-take kayo ng action, imposibleng di kayo magkaka-result. Kasi gaya nung nasabi ko rin last event, lahat ng bagay, basta binigay mo yung best mo, magiging successful ka talaga. Any aspect, talagang magiging successful ka. So, bigay nyo yung best nyo and kita-kits tayo sa event. Ayun. Thank you. Thank you. See you mga Click Partners.